Nung nakaraan kasi, nagluto ako ng Spanish bangus sardines. Medyo nabitin kami doon, kaya nagluto ulit ako ngayon. Bali ngayon, ang gagawin ko naman, fried Spanish bangus sardines ang gagawin ko. Karang kasing luto, medyo hindi ako satisfied kasi nga, may kulang siya sa ginawa ko or may kulang ang nilagay ko doon. Sakto naman at nakapag-grocery na ako kanina, kaya sabi ko ito na lang ang lulutuin ko. At gusto ko rin talaga subukan itong aking non-stick pan na bago. Charot. Kaya ito na nga ay una natin gagawin. Kung nakita nyo kanina, nilagyan ko ng asin at paminta yung bangus. Hindi ko na siya binabad sa tubig kagaya ng dati. So ngayon ay piprito ko itong bangus kasi fried sardines bangus lang ang gagawin natin, ipiprito ko muna siya ng bahagya. So, alam nyo naman na galit yung mga bangus pag piniprito, kaya tinatakpan ko. So, totoo lang, enjoy ako magluto ngayon. Din yung kawali ko, super nag-i-enjoy ako dahil non-stick talaga siya. Hindi talaga siya dumidikit, promise. Ay, nakakatuwa, pero marami akong kawali na hindi ko pa ginagamit. Pero dito talaga, guys, napasama niya ako sa trending ngayon. So, ayun na nga, nabudol din ako at napabili. Kaya kung gusto nyo, ilalagay ko kung saan ko siya nabili. So, ayan, pagkatapos pumaprito ng bangos, yung pinagprituhan ko ng mantika na natira na konti na lang, hindi ko na siya tinanggal. At nilagyan ko na nga siya ng carrots, and then buo na bawang, paminta, and then relish na pickles, and then naglagay rin ako ng olives, tapos naglagay ulit ako ng pickles na hiniwa-hiwa, and then meron akong dahon ng laurel. Ayan, pagkatapos ko nga lagyan lahat ng mga sahog doon sa pinakailalim bago ko ipatong itong ating pernito or itong pernide na bangos. So, inaayos ko muna siya para hindi ko na siya galawin at timplahan ko na lang din dito sa ibabaw. So, ayan na nga, nung nakaraan, kulang talaga yung mga sangkap na ginawa ko. Wala talaga akong olive oil nun kasi hindi pa nga kami nakakapang-grocery. So, kanina, ng grocery ako, medyo nakabili na ako ng kahit papano ng olive oil. So, charot lang. So, ayan, maglalagay pa rin tayo ng carrots, and then paminta, and then syempre yung ating buong bawang, and then maglagay tayo ulit ng olives, and then yung paminta o laurel pala, ayan. Tapos naglagay ulit ako ng pickles na relish naman, and then naglagay ulit ako ng pickles na hiniwa-hiwa na. So, hindi ko alam ang tawag dyan, nakalimutan ko. So, ayan, ilalagay mo lang at papatong mo lang dyan at maglagay tayo ng siling labuyo para may kunting anghang asin. So, asin, lagyan natin yan. And then, ito na nga yung oyster sauce, ilagay natin dyan. Tapos, ilagay mo lang yan dyan lahat. Wag mo nang huli-huliin para hindi madurog. So, ayan na nga, nakabili na tayo ng olive oil. So, kompleto na yung ating mga sangkap na nilagay dyan ngayon. Kalahati lang ang gagamitin ko sa olive oil para magamit ko din sa susunod yung olive oil. So, ayun na nga guys, maglalagay ka ng isang cup ng tubig. Ayan, ipapantay mo lang yan dyan. Kung nakaraan ay pinili-shore cooker natin, dito ay isasalang lang natin dahil naka-fried naman na yung ating bangus. So, ayan, titingnan nyo lang, sisilip-silipin nyo lang dahil yung oyster sauce mabilis masunog. So, pagka medyo nag-i-sticky na siya, baka mamaya may tendency masunog yung ating niluluto. Pero, lulutuin nyo siya ng mga 1 hour ata kasi papatuyuin nyo yung maiiwan talaga yung olive oil na lang. So, ayan na nga, kung nakikita nyo guys, kumukulo na siya. So, malapit na siya maluto kasi napansin ko na medyo parang napiprito na yung ating mga sangkap dyan at yung bangus. So, ayan lamang guys, kung nagustuhan nyo yung aking mga video, huwag nyo kalimutan mag-follow. And then, ayan, kung gusto nyo mag-suggest kung ano pa susunod natin lulutuin, itatry natin. So, yan lang. Tara guys, kuha na kayo ng kanin at sabay-sabay na natin tikman to at kumain. Yan lang. Bye!